Ang general ay basta nalang inihagis ang bendahe na may dugo sa bulaklak na vases. Hindi siya nag-isip na diretsong tumama sa ulo ng modernong babae. Ito ay nagbigay ng takot sa babaeng malinis, na nagalit bigla. Kinuha niya ang takor sa mesa, at ibinuhos ang tubig sa bulaklak na vase. Matagal siyang nagbuhos, ngunit natagpuan na wala ni isang patak ng tubig sa loob. Hindi siya naniniwala, kaya't binuksan niya ang gripo at umagos ang tubig. Sa hindi niya alam, dahil sa kanyang walang malay na ginawa, ay nakapagligtas sa buhay ng 100,000 mamamayang sinauna. Ang katotohanan na yang sinaunang general at ang mga sundalo ay naubusan na ng ilang buwan, at talagang wala nang makain. Naghahanda na silang patayin ng mga kabayo upang magutom. Biglang nagbuhos ng tubig mula sa bulaklak na vase. Lahat ng sundalo na nakakita nito ay labis na natuwa, at ang general ay nakaramdam din na ito ay tulong mula sa langit. Mukhang tiyak na mananalo sila laban sa mga barbaro. Pagkatapos nito, agad niyang ibinigay ang tubig sa mga tao sa bayan. Masaya ang lahat at kumakanta at sumasayaw. Pero sa oras na ito, malas ang batang babae. Nagising siya mula sa isang tulog. Tumawag sa kanya ang may-ari ng property. Ipinahayag na nagamit na niya ang 100 toneladang tubig. Nataranta siya sa sandaling iyon. Nagmamadaling tumakbo ang batang babae papuntang kusina. Isinara ang gripo. Pero nang tumingin siya sa mangkok ng bulaklak, wala nang tubig doon. Napakadaming tubig ang nawala. Bigla naisip ng batang babae, kung ang mangkok na ito ay maaaring maglaman ng tubig, tiyak na maaari rin itong maglaman ng ibang bagay. Kaya naglagay siya ng natirang pagkain sa mangkok ng bulaklak, at hindi nga nagkamali. Sa susunod na segundo ay nawala ang natirang pagkain. Pagkatapos, ginamit niya ang mangkok ng bulaklak bilang basurahan. Lahat ng natirang pagkain mula 3 araw at 3 gabi ay inilagay niya sa mangkok, at sa wakas, lahat ay nawala. Ang ganda ng hiwagang ito. Ang mangkok ng bulaklak sa bahay namin ay parang may sariling isip. Kasabay nito, ang mga sundalo sa sinaunang panahon ay nagugutom at nag-aalala. Bigla, mula sa vase, nahulog ang isang kahon ng puting kanin. Agad na lumapit ang mga sundalo upang tingnan. Natuklasan nilang ito ay mula sa mga maharlika, na maaari lamang kainin ng mga nakaangat. Pagkasabi ng kanin, muling nahulog ang isang kahon ng manok mula sa vase. Ang mga sundalo ay labis na natuwa at umiiyak. Ito ay kanin at karne. Tiyak na may pag-asa na talunin ng mga barbaro. Ang vase ay patuloy na naglalabas ng pagkain. Ang general ay nagpa siya upang magpasalamat sa Diyos. Nagpa siya siyang magsulat ng sulat, humiling sa Diyos ng mas marami pang pagkain, upang tulungan ang mga mamamayan ng buong lungsod na makalampas sa hirap. Pagkatapos, sinunog niya ang sulat at itinapon ito sa vase, at umabot sa makabago. Sa bahagi ng babae, ay natuklasan. Ang vase ay patuloy na nagbubuga ng itim na usok, at ang nahulog na pira-piraso ay nagsunog din ng kanyang carpet. Ito ay labis na ikinagalit ng babae, dahil sa labis niyang paibig sa pagtatapon ng basura. Kung gayon ay itatapon niya ang expired